Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap ng pagbabagong gusto niya mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto niya sa buhay. Palayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kailangan bang pagsikapan din ang pagsisisi? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dardo sa ating tulang sa kanyang panahon. Paano po, Tay? Tay, mano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Pasensya na kayo kung bakit medyo natagalan akong makalabas ng kwarto ko. Matindi na kasi yung kirot nitong aking gout. Hindi ko agad maitayo ang mga paa ko. Tay, wala po kayong dapat iingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang kalagayan niyo. Ang totoo po, kaya kami narito. Meron sana kaming hihinging pabor. Aba, kung kaya ko bang ibigay, bakit hindi? Ano bang pabor yung sinasabi niyo? Hihingin po sana namin sa inyo yung pamamahala sa negosyo yung graba at simento na ibilagsak sa port area. Total, hindi na kayo makapunta sa pier. Kami na po ang hahawak ni Roy. At kabisado naman po namin ng kalakalan sa loob, Tay. Tsaka may potential buyers din po kaming dagdag na masusuplayan. Bukod pa sa mga dati na ninyong katransaksyon. Ay, sige. Kung kaya ba ninyong hawakan, di kayo na mamahala. Kaysa sa ipagkatiwala ko pa sa iba. Tanda! Si Dardo nasan? Hindi ko alam. At hindi ako tanungan na nawawalang kaliguyo. Talas ng gila mo ah! Gusto mo putulin ko yan itong 29, ha? Puputulin ko talaga yan. Gusto mo? Di ba walis ka na? Huwag mong bisita na pagtitinda ko rito sa palengke. Kung hindi mo makita yung kalokadidang mo, wala akong pake. Oo, aalis ako, pero akin na muna ito. Lalagyan mo ng pera. Ay! Ay! Babae na limandas! Ibalik mo sa akin! Nalagyan mo ng pera! Nandiyan lahat yung pera na paninda ko! Ay! Ano, bali? Ha! Ayaw mo kong bigyan ng pera ng asawa mo, kaya yung pera mo ay tatakbo ko! Teka muna, Roy. Bakit ikaw nag-check ng mga palabas na truck ng semento ni Kuya Tonyo? Saan yung dadalhin yan? Nasaan yung katiwala niya? Pinaalis na po ni Itay yung katiwala niya. Ano? Dardo, pinaalis na po. Kami na po ni Melly ang namamahala sa kanyang negosyo. Teka. May arbor akong isang truck ng graba at semento kay Kuya Tonyo. Kailangan ibigay niyo sa akin. Parte ko yan sa diskarte niya rito sa port area. Naku. Anong naku? Dardo, ang mabuti pa yata. Tanungin muna natin si Melly. Kung ano magiging decision niya. Yun Si Kuya Tonyo yung kausap ko sa parte ko, ha? Kaya sa ayaw at sa gusto ni Melly, ibibigay niyo sa akin ng isang truck ng semento. Chong. Dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Kuya, bakit naman basta mo na lang ibinigay lahat sa anak mo yung diskarte mo sa port area?
Bakit hindi mo na lang sa akin ipinamahala? Total, mas kabisado ko kaysa sa kanilang galawan sa pier. Tama lang na kay Meli ko ipagkatiwala yung paghawak sa ibabagsak ng mga truck ng semento at graba sa pier. Anak ko siya. Mas nasa kanyang karapatan. Isa pa, isang paraan na rin yun ang pagbabayad ko ng atraso sa kanya sa aking mga pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Kaya ang problema nga, yung parte kong isang truck ayaw ibigay ng manugang mo. Kinausap ko na ang mag-asawa. Ibibigay nila yung parte mo. Pero huli na yun, Dardo. Ha? Sa susunod na dating ng mga kargamento, hindi ka nakasali sa partihan. Ano? Aba, hindi naman yata tama yung kuya. Dahil simulat sa pool, ako ang kasama mo sa pakikipagtransaksyon sa negosyo mo. Pera na nga ni na Meli at Roy ang umiikot sa mga kargamento. Sila na namumuhunan. Kaya sila na rin na may desisyon sa lahat ng yun. Pero, Kaya pasalamat ka rin dahil nahirit ko pa sa kanila yung isang truck ng semento na parte mo. Pagkatapos noon, wala na akong maipangangako pa sa iyo, Dardo. Changlita, kumusta po? Oy, Meli, ikaw pala. O eto, nakikipagharimmunan sa pagtitinda ng manok. Kahit ang sabihin pa, napakamahal na ng puhunan. Pero mainam na rin kaysa sa walang pinagkakakitaan. Talagang dumaan po ako dito para nga iabot ito sa inyo, Chang. Abay, pera yan ah. Pandagdag puhunan nyo sa mga paninda nyo. Kasi may sumobra doon sa kininta namin ni Roy, doon sa dineliver naming simento sa mga buyer. Medyo nakaluwag-luwag kami ng konti. Ay, Meli, maraming salamat ha. Hayaan mo. Kapag nakabuelaw ko rito sa mga paninda ko, maibabalik ko rin sa iyo ang perang to. Ay, naku, Chang, hindi ho. Para sa inyo talagang pera na yan. Ha? Hindi nyo kailangan bayaran. Bigay ko yan sa inyo. Maraming salamat uli, Meli. Alam mo, ang totoo, kailangan ko talaga ng puhunan. Patakda na nga sana ako mangutang sa Bombay. Oo. Basta mag-iingat kayo palagi sa pagtitinda nyo dito sa palengke, ha? Tsaka huwag kayo masyadong magpakapagod. Magpahinga rin kayo kapag kinakailangan. Maraming salamat ulit sa pagkaalala mo sa akin, Meli, ha? Hindi ko makakalimutan to. Roy! Sandali nga. Siyong Dardo, kayo po pala. Ako nga. Bakit po? Wala naman. Bibigyan lang kita ng ganito. Ano? Ha? Siyong, bakit po? Ano ba? May nagawa po ba ako sa inyong kasalanan? Ikaw ang nagsulsul kay Meli na huwag nang ibigay ang party ko sa mga karikamento, hindi ba? Ha? Ako, Siyong, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi po akong nagdidesisyon sa mga padating na kargamento. Sinungaling! Kung di ko pa alam na sweetie ka rin, ha? Ha? Isaksak mo sa utak mo, Roy. Hindi pa ipinanganganak ang taong gagago sa akin. Huwag mong subukin ang galit ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Ano bang problema nyo, Chong? Dahil lang sa isang truck ng simento, nananakit na kayo ng kapwa nyo? Dahil inalisan niyo ako ng kabuhayan. Kabuhayan? O pang-suporta lang sa mga bisyo ng pinagpapalit-palit nyo? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Mel. Meron! Marami akong gusto sabihin sa inyo dahil marami akong kinimkim na galit. Wala akong pakialam sa galit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Yung diskarte ko na inagaw niyo sa akin ng asawa mo. Oo! Wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo kalooban simulat sa pool. Di ba? Nung susulan mo si Itay na iwan kami at abandonahin,
Nasaan ang konsensya mo nun? Tinuruan mo siya ng lahat ng kasuklam-suklam na bisyong alam mo. Anak, babae, sugal. No? Nagpasasa ka sa pera ng tatay ko. Hanggang mamatay ang inay sa depresyon. At ako lang naman yung produkto ng pamilyang winasak mo. Hindi ako nakapag-aral. Lahat ng hirap dinanas ko noon. At kung bakit na ikaw pang kadugo ko ang sumira sa kinabukasan ko. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap na pagbabagong gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto na niyang isabuhay. Palayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, buntis ako? Ano? 10 taon na akong na-vasectomy. Kaya hanapin mo yung tunay na tatay ng anak mo. Ano? Ano ko yung vasectomy? Hindi ko alam yon. Hoy! Dardo! Ano bang vasectomy yung sinasabi mo? Huwag mo ko iwan dito! Maghanap ka ng lalaking maloloko mo, Miranda! Huwag ako! Ako ang nagdesisyong wag nang ibigay ang parte mo sa mga kargamento, Dardo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para matigil ka na sa bisyo mo. Hindi ka pa ba nananawa sa buhay na walang direksyon? Kuya, matagal ko na rin gustong magbago. Pero hindi ko lang magawa. dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngayon mo na simulan. Hanggat hindi ka pa kinasusuklaman ni Lita. Hanggat kaya ka pa niyang patawarin sa mga paulit-ulit mong pagkakamali. Nang magpabasectomy ka, akala ko nga yun ang hudyat ng pagbabago mo. Naisip ko, Dardo, ayaw mo nang madagdagan pa mga anak mo sa iba't ibang babae. Yun lang. Palagi naman akong bigo sa huli. Pero hindi sa pagkakataong ito, Lita. Gusto ko nang magbago. Ikaw lang naman sa sarili mo makasusumpong sa mga bagay na gusto mong ituwi, Dardo. Ako, nandito lang naman ako palagi. Naghihintay. Umaasam. Haharapin ko ang aking mga pagkakamali. Naging marupok ako sa lahat ng bagay. Marami kong dapat pagsisihan. Pero ngayon, isusuko ko ang lahat sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang mga individual. Ngunit sa sandali man ng mga pagkakasala, ang malalim na pananampalataya sa Kanya ang maghahantong sa atin sa pagsisisi sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Tapos na tayong dalawa.
Pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro nga, dahil magkaiba tayo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Amalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Amalia! Amalia! Ano ko, yung asawa ni Sando, sinulog ang sariling katawan. Ha? Diyos ko, si Carla? Nasaan daw siya, Aling Gloria? Nandun sa bahay nila. Pinagtutulungang ilabas ang dumating ng mga bumbero. Buti na lang, Kabo. Kabilang na barangay hall yung istasyon ng bumbero, kaya nakaresponde agad ang mga fire volunteer. Ay, dali. Tayo na, Aling Gloria. Tingnan natin kung anong pwede natin maitulong sa sitwasyon ni Carla. Oo nga. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo. Tara na. Tara! Siraulo talaga ang babaeng yun eh. O di sa akin na naman isisisi ng mga tao yung pagsunog niya sa sarili niya. Samantalang wala naman akong kinalaman sa ginawa niya. Nasa ospital pa rin daw si Carla, Andre. At alam mo ba kung sinong nagbabantay? Si Amalia, yung dati mong kinakasama na taga doon sa dulong Eskinita. O di ba? Siyang naging dahilan ng paghihiwalay ng mag-isawa. Hindi ko rin alam kung anong gustong palabasin ng babaeng yun eh. At sumausaw pa sa kababaho ni Carla. Pero Andre, hindi ka pa naawa sa asawa mo. Sunog daw halos ang itaas ng bahagi ng katawan. Yun ang problema niya ngayon. Yung nabuhay pa siya. Magsisilbi siya ngayong patay na buhay dahil sa kalokohan niya. Hindi mo malam ba siya sisilipin sa ospital? Hindi na. Baka umasa pa yun na babalikan ko siya. Saka hiwalay na kami. Kaya wala na kaming obligasyon sa isa't isa. Carla, natutuwa ako. Nagkamalay ka na. Pero hindi ako natutuwa. Nagkamalay ako. Hindi na rin ako dapat dinala dito sa ospital. Ayoko naman mabuhay talaga. Gusto ko na mamatay. Huwag mo sabihin yan. Sikapin mo ngayon, lumakas ka. Para madali kang gumaling. Pati ang mga sugat mo, para gumaling agad. Para mabilis ka makalabas dito sa ospital. Para kanino pa ba o dapat mabuhay? Magmula na mamatayan, ako naman na sa akin sa nabupunan. Magmula na iwan ako ni Santo. Mula na maaraw na ngayon, namatay na rin ang buong pagkatao ko. Kung sabihin ko ba sa'yo, nandirito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Kung akala mo makadarama pa ako ng pag-asa tulad ng iniisip mo, nagkakamali ka. Iwan mo na ako at huwag ka na makabalik pa. Dahil habang nakikita kita tulad ng mga sugat ko, bumabalik lang ang hapti na nakaraan. Handa akong ibigay sa'yo ang buhay ko na buong-buo.
hindi ako magdadalawang isip na pagsilbihan ka. Kaya huwag mo naman akong pagtabuyan. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi ng mga dalahi ko sa aking konsensya. Sa ganitong paraan lang. Andito ka na pala, anak. Halika na magkape. Ito't nakapagprito na rin ako ng itlog tsaka daing na tilapia para sa almusal. Ang totoo, anak, hinintay rin kitang umuwi kagabi. Hanggang nakatulog lang ako. Ay, kasi po tay, hindi ko maiwan si Carla. Panay ang daing niya. Bakit? Kumikirot po yung kanyang mga sugat. Anak, isang bagay lang, ha? Huwag mo namang masyadong pababain ang sarili mo sa sitwasyon, ha? Sapat na yung sinilip mo siya sa ospital. Pero huwag namang halos gampanan mo lang lahat ng mga pangailangan niya roon. Nag-iisa lang po sa buhay si Carla, itay. Wala talagang mag-aasikaso sa kanya sa ospital. Inaalala ko rin naman kasi ang kalusugan mo. At saka baka ako mapabayaan mo rin ang pagtuturo mo. May mahirap namang maisakripisyo mo ang mga bagay-bagay dahil lamang sa sitwasyon ng asawa ni Santo. Huwag ko kayo mag-alala, itay. Alam ko pong ibalanse ang aking mga oras. Kaya hindi po maaapektuhan yung online class ng aking mga estudyante. O siya, sige, ikaw ang bahala, anak. Pero sana ingatan mo rin ang sarili mo. Magpahinga ka kapag hinihingi ng katawan mo ang pahinga. Aba, pahalagahan mo rin ang buhay mo. Hoy, lalaki! Asan yung kaibigan mong Judas Barabas? Sino mong Judas Barabas, Aling Gloria? Ay, sino ba? Di si Santo! Natuloy ng Santo yung pangalan, pero asal demonyo. Hindi ko ho alam kung nasa si Santo. Ilang araw na ho kami hindi nagkikita. Sinungaling! Kasakasama mo sa inuman, hindi mo alam kung nasaan. Bakit niyo ho ba hinahanap sa akin si Santo? Ano ho bang problema niyo sa kanya? Dahil sa walang yaan niya, sinunog ng asawa niya yung sariling katawan. Ando sa ospital. Awawang kalagayan. Kaya sabihin mo doon sa kaibigan mong Judas Barabas, puntahan naman niya yung asawa niyang nasa ospital. Naku, Aling Gloria, alam na ho ni Santong nangyaring yun. O bakit hindi malaman niya madalaw yung asawa niya? Kayo na ho may sabing walang ya si Santo, di ba? Ay, hoy! Judas Barabas, asas! Magkaibigan nga kayo ni Santo! Pareho kayo alang kwentang asawa! Talaga bang hindi mo ako titigilan ng kasusunod mo, Amalia? Nasa ospital si Carla. Oh. Malubha ang tinamong sunog sa katawan. Nagka-impeksyon na nga yung mga sugat niya at pwede niya yung ikamatay. Kung oras na ba niya mamatay? Ano ngayon? Ano ka ba, Santo? Wala ka na ba talagang konsensya? Kaya kahit kamatayan ng asawa mo lang pinag-uusapan, wala ka pa rin pakialam? Ano ba kasi ang drama mo at pinakikialaman mo ang buhay ni Carla? Tapos sinadamay mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, sinusumbatan pa rin ako ng budhi ko. Nung araw na mag-away kayo dahil sa pagtatanggol mo sa relasyon natin, nung itulak mo siya sa hagdan at mahulog, nang makunan siya sa magiging anak nyo, kitang-kita ko yung dugong umaagos sa mga hita niya. Pero anong ginawa mo? Sa halip na dalhin mo sa ospital, iniwan mo lang siyang mag-isa. Tapos na yun. Matagal na nangyari yun. Parang tayo, di ba? Tapos na tayong dalawa, pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro mo, dahil magkaiba tayo, Santo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa. Nagbigay na ng taning ang doktor sa mga araw na pwede pang itagal ng buhay ni Carla. Kung wala ka nang konsensya, sana lang umiral pa sa'yo ang pagiging isang tao!
Ron, nasaan ba si Amalia? Nandito na kasi yung pinabili niya sa akin mga kakanin para sa huling gabi ni Carla. Umalis sandali. May mga ayusin pa kasi siya mga papeles sa pagsasali ng kanyang memorial plan para sa pagpapalibing kay Carla. Napakabuti ni Amalia. Hanggang sa huling sandali, tinupad niya yung pangakong hindi niya iiwan si Carla. Naligaw lang ng landas ang anak ko. Pero pagkaraan yun, wala siyang hinangad kundi maituwid ang kanyang naging pagkakamali. Sinubok lamang siya ng mga pagkakataon ni Ron. Ang mahalaga, hindi nawala sa puso't isip niya ang kabutihan. Nanatili siya mapagkalinga sa kapwa, lalo na kay Carla. Sinadya kong makaalis na ang mga tao bago ako lumapit dito sa puntod ni Carla. Ayoko na kasing makaabala pa sa paghahatid nila sa kanya sa huling hantungan. Payapa na siyang nakahimlay sa kanyang puntod, Santo. Pero ako, dadalhin ko habang buhay ang mga sumbat ng aking budhi. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, wala siyang sinasambit sa kanyang mga dasal, kundi ang mapabuti ang iyong buhay. Kaya tuparin mo yun. Para kahit saan man siya naroon, magkaroon ng kapanatagan ng kanyang kaluluwa. Napakabait ni Carla. Pero bakit hindi ko nasuklian ang kanyang mga kabutihan? Hindi naman laging nasa huli ang pagbabago. Kaya huwag mong sayangin ang darating pang mga panahon. Magbago ka para sa iyong sarili, para sa susunod mo pang mga plano. Sikapin mong maging tapat ang laman ng iyong puso. Maaari nating likhain ang isang maayos na buhay na gusto nating makamit. Hindi mula sa kung ano ang ating nakaraan. Mula sa bahagi ng ating buhay na nawala sa atin. Kundi sa pagharap sa katotohanan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kung bakit naman kasi, ang dami mong anak, Bobet. Maliit lang naman ang sahod mo. Walang trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeline sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito ang magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo.
para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adiling. Ma'am Adiling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin nasasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganoon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Eh kung sabihan niyo po kaya siya, baka sakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. Ano ngayon? Kung masakit ako magsalita, ano? Lalaban ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Aray ko po. Sumasagot ka pa? Busin ko yung buhok mo, eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatan sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kaya po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo? Wala, Miriam. Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya ito, kailangan kita ng pagkain. Ako. Oh, ito. Kunin mo. Baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adiling kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya. Mukhang nahihirapan ka na. Kinaaling Adiling, alaka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay, nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adiling. Ako? O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? Po? Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung mag-ama niya. Naku, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya naman kitang papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, Titay. Opo. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, yun ang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Adiling, Oh, hindi porket tayo ang amo. May karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin.
tao rin silang may damdamin. Tumigil ka nga dyan, Alfonso! Bakit ba ang hilig mong ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adiling, baka bumalik sa'yo ang ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adiling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dalhin namin siya sa doktor. Kung bakit naman kasi ang dami mong anak, Bobet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adiling, Pati tuloy ibang tao, pinaperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyong magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Yung ang dami niyo pa sinasabi. Pagpakatari mo, Aling Adiling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina Mami at Daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Pagkakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo! Tumahimik ka! Sasaksakin kita nitong hawak kong patalim. Wag! Marunong ka pala makiusap. Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo! Ano ko tanga? Magpapakasawa muna ako sa iyo tapos kukunin kong pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Ayoko! Bitiwan mo siya! Ito po! Miriam! Hindi na siya gumagalaw! Napatay mo yata siya! Mami, Daddy, mabuti dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyan si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yun dahil sa galit niya sa iyo, Adiling. Dahil sa mga masasakit at sinabi mo sa kanya. Alfonso, kasi naman... Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. Ay, patawarin niyo na sana ako. Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami. Hinampas niya ng tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala na malay. Oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak.
Napakabuti mo. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa iyo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa iyo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adelaide. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Di dapat hayaan ng tao na sirain ng salapi ang maganda niyang ugali upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Taga. Huwag kang magubad sa harapan ko, Isabel. Isuot mo yung damit mo. Wala akong ganyang iniisip sa'yo. Pero ako, ayoko nang dumaras ng gutom ang mga anak ko. Kaya ako itong ginagawa, Mang Felix. Kahit anong gusto niyo gagawin ko, magpapaalipin ako sa inyo sa lahat ng paraan. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Ang mundo ay tila isang malaking entablado. Ginagampanan natin ang bawat mahalagang papel. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging para sa ating kapwa. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Isabel sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayong babae! Ninakaw yung tinda ko sa balot ng tinapay! Abulin niyo! Abulin niyo! Ayun! Tumakbo sa eskinita! Abulin natin yung mga kasama! Sana akong abutan ng mga lalaking umaga sa akin. Kailangan makauwi ako ng bahay. Hinihintay ako ng mga anak ko. Hoy! Babae! Ano akala mo, ha? Makakatakas ka? Dead end na tong skinita. Kaya wala ka malulusutan dito. Sige, mga kapitbahay! Dali niyo na babae ito sa barangay! Huwag po! Parang yun ang awa. Huwag niyo po akong dalhin sa barangay. Nakikiusap po ako. Isusuli ko na lang po itong tinapay na kinuha ko. At sa palagay mo ba, tatanggapin ko ba yung tinapay na yan na nagkadurog-durog na? Dahil sa paghabol namin sa'yo, hindi ko na yung mabibenta. Gaga! Kuya, ang tagal naman inay. Ang lamig na tong kape ko. Hindi na tuloy masarap isaw-saw rito yung money na sinasabi niyang bibili niya eh. Basta tintayin na lang natin si inay. Maya-maya lang, nandito na siya. Dala-dala yung tinapay na binili niya. Gutom na kasi ako. Halos maghapon kasi hindi tayo kumain, di ba? Oo nga eh. Ako, tinutulog ko na lang din yung gutom ko eh. Kuya, sandali lang ha. Diyan ka lang. Oh, bakit bigla kang tumayo? Sa kalsada ko nilang abakan si Nay. Saka yung dala niyang tinapay.
Ha? Tingnan mo, ikaw babae ka ha? Sandali lang mga kalugar. O bakit? Ano ba ang problema? Bakit pigil-pigil niyo sa brasong babaeng yan? Ninakaw nga kasi ng babae niya yung isang balot na tinapay sa panaderia ko. Saka habol nga sa kanya, pati oras sa pagtitinda ko. Penerwisyo nitong babae. Kung yung isang balot lang na tinapay na hawak niya ang problema, ito ang 100 piso. Sandaan? Ako na magbabayad niyan para bitiwan niyo na siya. Sige na mga pare. Iwan niyo na kami rito. Ako nang bahala. Aba, ang galing ha. Wow! Ay, di tubo pa ako ng 80 pesos. 20 pesos lang naman yung isang balot at tinapay. Sige na. Iya. Muwi ka na. Ako na makikipag-usap dito sa may-ari ng panaderya. Ha? Salamat po. Maraming salamat po. Kahit na hindi ko kayo kilala. Felix. Ako si Felix. Hoy, Mamang Pilantropo. Kahit na sinalo mo ang kasalanan ng babaeng yan, hindi pa rin ako tapos sa kanya, no? Subukin niya ulit mangupit sa aking panaderya. Talagang tatagain ko, mga kabayan. Wala eh. Nung makita ko yung isang balot na tinapay doon sa bakery, ang naalala ko agad yung mga anak ko kasi hindi pa kumakain ng mga oras na yun. Naku, napakawalang puso naman ng may-ari ng bakery na yun. Sa halagang 20 pesos lang na balot ng tinapay, gusto ka na kagad ipakulong sa barangay? Mabuti na nga lang may dumating na lalaki, Felix ang pangalan. Binayaran niya ng 100 piso yung isang balot ng tinapay. Sobra-sobra pa nga sa halaga ng tinapay yung binayad niya. Buti na nga lang pala at dumating si Mang Felix. Kilala mo ang Felix na yun, Ruby? Ay, hindi maiba nga pala tayo. Ilang kilong bawang yung ihahatid mo ngayon sa bawangan? 5 kilo lang. Hindi ko na kinayang magbalat ng marami. Lapnos na yung mga kamay ko. Ako, pinilit ko nga lang balatan lahat yung 10 kilong kinuha ko. Pinatulong ko na lang yung mga anak ko para maihatid na nga lang ngayon at nang may maipambili kami ng bigas at ulam. Alam mo, Ruby, sawang-sawa na ako sa kahirapan dinaranas natin. Sa araw-araw na lang ganun ang ginagawa natin. Lalo na ngayon. Ayoko nakikita nagugutom yung mga anak ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko, kahit ano gagawin ko, huwag lang sumala sa oras ang aking mga anak. Magandang araw po. Sino po sila? Ako si Mang Felix. Dinahalan ko kayo ng bigas at mga dilata. Nandiyan ba na ninyo? Naku, wala po si Inay. Kumuha po kasi siya ng bawang na babalatan po sa bawangan. Ay, sige. Banggitin nyo na lang sa kanya na galing ako rito. Pati na mga pagkain yan. Sige po. Maraming salamat po sa mga bigay nyo, mga Felix. Ang dami-dami ng mga ito. Basta ang gusto ko, magpakabait kayo magkapatid. Lagi kayong magkasundo at magmahalan. Opo, lagi naman po kaming mabait ni Kuya. Higit sa lahat, palagi kayong magdarasal para sa kaligtasan natin sa mga sakit at sakuna at para sa kapayapaan ng mundo. Maliwanag ba, mga bata? Opo, Mang Felix. Pabili nga po ng 2 balot ng Monay. Uy! Ang babaeng nang umit ng isang balot ng tinapay, may pambayad. Siguro binigyan ko nung nagpakilalang Felix na sumalo sa pagnanakaw mo, no? Abay, mukhang paldo yung lalaking yun eh. O ano?
Ayun na ba? Hindi ko po naiintindihan yung sinasabi niyo. Ay, sus me. Hindi mo wala nasakyan yun. Kaya ka tinulungan ng Felix na yung kursunada ka niya. Kaya dapat pinatulan mo na eh. Total, nagnakaw ka na ng isang balot ng tinapay. Di magpaka-immoral ka na. Kuya, paggabi na naman, pero hindi pa rin umuwi ang inay. Siguro gutom ka na, ano? Kaya hindi na naman maipintay ang mukha mo. Di ba nga, kapag tag-ulan, gutumin ako eh. Ang sabihin mo, nakikita mo kasi yung maraming dilata sa harapan mo. Kaya nanggigigil ka na naman na magbukas ng isa. Kasi kuya, may kanin lamig pa tayo sa kaldero. Magbubukas ako ng isang corn beef, ha? Oo, bahala ka. Basta't ako, hintayin ko makauwi si inay. Gusto ko kasi sa mainit na kaning iulam yung sardinas eh. Ano ka? Kakain ulit ako mamaya pag nagsaing si inay. Ulit? Oo! Sabel, gabi na. Bakit nagpunta ka rito sa tinutuluyan ko? May problema ba kayo ng mga anak mo? May tutulong ba ako? Ang tanong ko ang gusto kong sagutin niyo, Mang Felix. Anong tanong? Gusto niyo ba ako maangkin? Nakahanda ako. Bilang kabayaran sa tulong niyo sa aming mag-iina. Handa akong ibigay sa inyo ang aking katawan. Ang aking kabuuan. Teka. Huwag kang magubad sa harapan ko, Sabel. Isuot mo yung damit mo. Wala akong ganyang iniisip sa'yo. Pero ako, ayoko nang dumanas ng gutom ang mga anak ko. Kaya ako ito ginagawa, Mang Felix. Kahit anong gusto niyo gagawin ko. Magpapaalipin ako sa inyo kahit anong paraan. Ang gusto ko, magbihis ka. Pagkatapos umuwi ka na. Sige na, gabi na. Tiyak na hinihintay ka na ng mga anak mo. Bakit? Tinatanggihan niyo ba ako? Para may dahilan kayong tapusin na rin ang pagtulong sa amin. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Na para sa kapakanan ng aking mga anak ang ginagawa kong ito. Sabel, hindi yang iniisip mo ang magsasalba sa kapakanan ng mga anak mo. At hindi dahilan ang dinaranas niyong kahirapan para pababain mo ang sarili mo. Lalo na sa paningin mo. Magbis ka na. Ayusin mo ang sarili mo. Umuwi ka na sa inyo. Saka na tayo mag-usap pagkatapos nito. Hindi. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi mo ko inaangkin, Mang Felix. Hindi mo ba ako narinig? Ayoko sumala sa oras ng pagkain ng mga anak ko. Dahil natutulog ang aking puso kapag nakikita ko silang nagugutom. Hirap na ang kalooban ko kapag tinutulog lang nila ang kumakalam nilang sikmura at ang katotohanan yun. Yan ang lalong lumulunod sa akin sa depresyon. Ha? Galing ka mo ang sobrang ito kay Mang Felix, Ruby? Pero anong ibig mo sabihin? Tapos ng mission niya sa lugar na ito. Pasensya ka na, Sabel. Pero talagang inilihim namin sa lahat ang pagiging isang paring misyonero ni Father Felix. Para na rin sa kanyang seguridad. Ilang pari na din kasi ang pinatay dito sa squatters area dahil pinag-interesan ang dala nilang pera. Isang pari? Si Mang Felix? Oo. At alam mo ba, binigyan niya tayo pareho ng sobrang may lamang pera para ipampuhunan natin sa pwesto ng gulayan sa palengke. Na binayaran na pala niya ang upa sa loob ng 1 taon. Kaya
Sabel, hindi na tayo magbabalat ng bawang. Hindi na malalapnos ang ating mga kamay. Diyos ko, ang laki ng kasalanan nagawa ko kay Father Felix. Napakasama ko. Inilagay ko siya sa isang hindi magandang sitwasyon dahil sa mga sarili kong kamalian. Paano ko ba mapapatawad ang aking sarili? Paano ba ako mapapatawad nang nasa itaas? Ay, ano ba yan, Sabel? Luha ba yan ng katuwaan o ano? At saka narinig mo ba yung sinabi ko? Hinding-hindi na malalapnos ang ating mga kamay. Dahil hinding-hindi na rin tayo magbabalat ng bawang. Oh, paano mga bata? Father? Alis na ako. Maring matagalan bago tayo magkitang muli. Yung mga billing ko sa inyo, ha? Huwag niyong kalilimutan. Opo. Magiging mabuti po kaming tao. Gaya ng lagi niyong pinapangaral, Father Felix. Saka po, mabuhay rin po ng may layunin sa araw-araw, Father. Tamang lahat ng mga sinabi niyo. O siya, bumubusina na yung sasakyang naghihintay sa akin sa labasan. Alis na ako. Maraming salamat po. Ihatid na po namin kayo. Tara, hatid natin si Father. Maraming salamat. At patawarin niyo po ako, Father. Tama kayo. Dapat lagi namin tandaan. Napapatnubayan kami ng Diyos. Kung lagi namin siyang bibigyan ng pagkakataon. Isama namin siya sa paggawa ng mga pagpapasya. Maging sa aming mga dalamhati. Lalo na sa kahalagahan ng pagsusuri sa aming mga sarili. Ang pagiging isang mabuting tao ay nangangahulugan lamang na hindi ito laging nakaugnay sa ating mga ginagawa, kundi sa kung ano ang ginagawa natin para sa iba. Nangangahulugan din ito ng pagtulong sa ating sarili, pagpapasya sa tunay na kahulugan ng isang taong mabuti sa kanyang panahon. Nagsiganap Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benamin. Special sound effects, Temyong Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sigurado ba kayo na hindi masamang tao yung lalaking tinulungan ninyo? Kung titignan po ang itsura niya, kahit na mahaba ang buhok at babalbas, mukhang hindi naman po siya gagawa ng masama. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga balita tayong naririnig na may ilang mga kababayan natin ang mapagsamantala, lalo na sa mga hindi natin kababayan o kalahi. Ang kanilang mga nabibiktima kadalasan nauuwi lang sa mas matinding pagsubok at paghihirap. Tulad ng naranasan ni Billy, isang foreigner at
at nabiktima ng mga masasamang loob. Pakinggan natin sa ating dulang sa kanyang panahon. Mga suki! Bili na kayo ng burong dalag! Masarap! Bagong-bago, mura lang! Mga magaganda at pogi dyan! Bili na kayo ng burong dalag namin! Kami lang ang may pinakamasarap na puro dito! Promise! Naku, sana naman. Magka-customer na tayo, anak. Ma, huwag po kayong mainip. Kabubukas pa lang natin. Maya-maya lang. Dadag sana ang mga yan sa atin. Mongs, iusin mo nga yung plastic na isa palanggana natin ng buro. Madampian lang ng langoy yan. Sigurado, sira na yan. Sayang yung ilang linggong paghihirap natin sa mga yan. Ayan na, ma. Naayos ko na po. Halimos po. Ay, Mama, pasensya ka na ha. Wala pa akong maibibigay na limos sa'yo eh. Kabubukas lang namin. Wala pa kasi kami benta. Oo nga. Kabubukas pa lang namin. Sorry ah. Okay lang po. Salamat lang po uli. Ma, ibang klase yung namamalimos na yun ah. Kung magsalita, akala mo galing States? Anong akala? Talagang foreigner yung namalimos sa atin. Po? Talaga po? Hindi mo mapapansin na foreigner siya kasi madungis at saka mahaba ang buhok at balbas. Pero yung mga mata niya, kulay brown. Ma, na-curious tuloy ako eh. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At nauwi siya sa pamamalimos. Grabe ang lakas ng ulan. Buti na lang, malapit lang yung bahay natin sa palengke. Opo nga po eh. Halos 2 minutong lakaran lang. Makakauwi na po tayo agad. Pero pag-ingatan mo na huwag mabasa yung mga paninda natin, Mongs, ha? Ma, huwag kayong mag-alala. Sinisigurado ko po sa inyong hindi mababasa ang mga buro ng ulan. O, ayan. Malapit na tayo sa bahay natin. Natatanaw ko na yung puno ng mangga sa tabi ng gate natin. Oh, teka ma. Nakikita niyo ba yung lalaking nakaupo sa ilalim ng puno natin? Ay, hala. Baka masamang loob yun, ah. Hindi po yan, ma. Eh, tara na. Basang-basa na po ng ulan ng likod ko eh. Ma, yung lalaking nakaupo sa ilalim ng puno, di ba siya po yung namalimos sa atin kanina? Oo nga, no. Teka, sandali. Kausapin natin. Iho, basang-basa ka na. Actually, I'm cold. Saan ka ba nakatira? I have no family, no house, everything. Diyan po ba kayo nakatira sa house na yan? Ay, oo. Oo, Iho. Baka po pwede dito muna ako sa ilalim ng mango tree hanggang tumila ulan. Ay, hindi. Doon ka muna sa loob ng bahay. Doon ka magpatila ng ulan. Bibigyan ka rin namin ng damit at saka pagkain. Halika na. Oh. Tama. Don't worry. We nice person. Salamat po. Sigurado ba kayo na hindi masamang tao yung lalaking tinulungan nyo? Kung titignan po ang itsura niya pa, kahit na mahaba ang buhok at balbas niya, mukhang hindi naman po siya gagawa ng masama. At saka napansin ko, parang foreigner yung lalaki. Yun nga rin ang napansin namin ni Mama kanina eh. Halika na. Total, call center agent ka. Kausapin natin yung lalaki. Alamin natin kung sino siya o kung saan siya galing. Sige po, pa. Hi. How are you? Are you okay? Oh yes, I'm doing fine. Salamat po sa inyo at umayos ang pakiramdam ko. Kanina pa kasi ako giniginaw. By the way, ako
Ako si Ina. Siya naman ang papa ko, si Rodel. Yung mama ko naman nasa kusina, siya si Menchu. At yung brother ko si Mongs. Ikaw, ano pangalan mo? At saka, saang bansa ka nakatira? Para kasing hindi ka Pinoy. Ako si Billy Thompson. I'm from El Paso, Texas. Ay, Amerikano ka pala. Anyway, anong ginagawa mo dito? At saka, paano ka nauwi sa ganyan? I was supposed to meet someone pero hindi siya nagpakita. Instead, a group of thugs kidnapped me. Stole my belongings including my money, credit cards, and my passport. Binugbog nila ako at iniwan sa lugar na hindi ko alam. I was asking for help but no one dared to help. Oh, I see. Ilang taon ka nang nandito sa Pilipinas? I can't recall. I guess more than a year. Nakakalungkot naman ang nangyari sa'yo. So ngayon, dumito ka muna sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. Mabubuti kaming tao. At saka, iisip kami ng paraan para makatulong kami sa'yo. Tapos na ba kayo dyan? Hindi pa kami tapos ni Mongs sa paghihiwa at paglilinis ng mga dalag. Pero konti na lang ito. Handa na yung plastic container sa paglalagay nyo, pati yung mga asin. Pa, ito na po yung mga nagawa ko. Nahiwa at natanggalan ko na po yan ng mga bituka. Sige na. Akin na para malinis ka na. Ito po. Ikaw pala, Billy. Gusto mong tumulong sa amin? Yep. Curious ako sa business nyo na fermented fish. Wow! Fermented fish pala ang English ng binurong dalag. Actually, I already cooked and prepared the rice na gagamitin nyo mamaya. I meant you also ask me for help para linisin ang mga plastic containers. Salamat, Billy. Halika. Maupo ka sa tabi namin para makita mo kung paano namin ginagawa ang burong dalag. Sure, Tatay Rodel. Gusto ko matuto pang gumawa niyan. Ano, Mongs? Handa na ba yung mga dadalhin natin sa palengke? Opo, Ma. Nailagay ko na po sa jeep ni Papa. Ihatid ko na kayong dalawa doon sa palengke bago ako mamasada. Siya nga pala, nasaan si Billy? Naghahanda na po si Billy. Gusto raw po niyang tumulong sa pagbebenta ng buro sa palengke. Kaya sinabi ko po sa kanya, mag-ayos siya ng sarili niya para presentable siya sa mga suki namin. Sorry kung naghintay kayo. Aba! Nag-ahit ka ng balbas mo Ayos yan, tol. I'm ready to sell burong dalag today. Ayos! Tara, sumakay na tayo sa jeep ni Papa. Ilang linggo ka nang tumutulong sa amin sa pagbebenta ng burong dalag sa palengke. Maraming salamat, Billy, Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo kasi nagtiwala kayo sa akin at tinulungan ninyo ko. I thought I'd live in the streets forever until I met all of you. Thank you, Naimenchu, Tatay Rodel, Mongs, and Ina. Masaya kami na nakatulong sa'yo. Pero mas natutuwa kami kasi mas natuto ka ng magsalita ng wikang Filipino. Siyempre, ako kasi nagtuturo sa kanya ng lingwahe natin Binago niyo ang buhay ko. I'll forever be grateful. Ay, siya nga pala, Ma. Umattend ako ng class reunion namin kahapon sa San Ignacio High School. Nakausap ko yung best friend ko si Bessie. Talaga? Kumusta naman si Bessie? May asawa na ba? Baka
pwede pa ulit akong manligaw sa kanya. Sorry ka na lang, Mongs. Kasi may asawa na si Bessie. At nagtatrabaho yun sa immigration. Naikwento ko sa kanya yung sitwasyon ni Billy. Sabi sa akin ni Bessie, pwede raw makatulong silang mag-asawa para makabalik na si Billy sa bansa niya. Siya ba yung sinasabi mong Amerikanong nagpapatulong na makabalik sa bansa niya, Ina? Oo, Bessie. Siya si Billy Thompson. Galing siya ng Texas. El Paso, Texas, to be exact. Ano, matutulungan niyo ba siya, Bessie? Oo naman. May konting pagsubok lang na pagdadaanan, but eventually, makakabalik din siya sa bansa niya. I really hope na makabalik ako ng Texas to start a new life. Don't worry, Billy. Nandito kami lahat para tulungan ka. Hindi ka namin pababayaan. I guarantee you, makakabalik ka sa bansa mo ng ligtas at maayos. Kumusta na kaya sina Ina, Bessie at Billy sa Maynila? Ilang buwan na nilang inaayos yung mga requirements para makabalik na si Billy sa Amerika. Oh, baka sinaina na yan. Ako na magbubukas ng pinto. Pasok. Pasok kayong tatlo. Pasok. Ina, Bessie, Billy. Ano ang balita? May good news kami sa inyo. Makakabalik ni si Billy sa Amerika. Inaayos na ng US Embassy yung pagbabalik ni Billy, including yung pag-issue sa kanya ng bagong passport. Masaya kami para sa iyo, Billy. Hindi ako makapaniwala na finally, I'll be back in my own home country. I'm so excited. This is it! Billy, finally, nilipad ka na pabalik na Amerika. I really can't believe it. Thank you. Thank you for letting this happen. Oh, Billy, mamimiss ka namin. Tama si Menchu. Mamimiss namin yung kanong nagbebenta ng burong dalag. I will bring the burong dalag recipe pagbalik ko ng Texas. I'll try to make my own version and sell some, who knows. Baka maging successful. Good luck, Billy. Basta, Billy, ha? Palagi kang mag-iingat sa susunod. I'll remember that, Nai Menchu. Oh, baka mali ka pa sa flight mo. Before I go, can we have a family hug? Oo naman. Thank you to all of you for all your help para makapag-start ako ng new life. Hindi ko kayo makakalimutan. Likas talaga sa mga Pinoy ang pagtulong sa kapwa, kahit na hindi pa niya ito kababayan. Oo, mayroong iilan na mapagsamantala, pero marami pa rin ang mga kababayan natin na tapat, matulungin, at maaasahan natin sa mga pagsubok tulad nila Menchu, Rodel, Ina, Mongs at Bessie. Sana mas dumami pa ang mga Pinoy na katulad nila na may mabubuting kalooban sa kanyang panahon. Mga nagsigala: Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano bang nalalaman niyo sa plano ko, Mang Pulding? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Bago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong lumipas man ang panahon ay hindi malimot ang naging kabiguan. Ginagamit ang kayamanan upang baguhin ang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Victoria sa ating dulang sa kanyang panahon. Gloria, Carlito, gusto ng amo ko na umalis na kayo rito sa inyong tinitirhan. Bakit naman po, Sir Manuel? Dapat ba bang itanong yan? 6 na buwan ninyong hindi nababayaran ito. At hindi rin nyo natutubuan yung lupa ninyong isinangla sa kanya. At ngayon, gusto niya nang makuha ang pakinabang ng salaping ibinigay niya sa inyo. Sir, baka naman po maaaring makausap ang amo niyo. At bakit? Kasi po, nagpapagaling pa ako sa akin naging operasyon. Kaya hindi ko matulungan ang asawa ko sa pagtatrabaho. Ayaw niyang makipag-usap. Sapat na raw yung panahong ibinigay niya sa inyo. Pero, kung talagang gusto niyo raw na huwag mapaalis dito, may isa siyang suggestion. Ano po yun? Naghahanap ng katulong sa kanyang bahay ang amo ko. Sabi niya, kung gusto niyo, ibigay niyo sa kanya para manilbihan ang anak ninyong panganay. Ano ho? Pag ginawa niyo yun, makapananatili kayo rito. Sige na po, Tay. Nay, pumayag na kayo. Para wag mawala sa atin itong tinitirhan natin.
Mabuti nga, binigyan pa tayo ng pagkakataon nung pinagsanglaan natin eh. Pero Aleli, baka mahirapan ka doon. Kaya ko po ang trabaho, Nay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Anak, nag-aalala lang kami sa magiging buhay mo doon. Magpapakabait po ako doon, Tay. Magsisipag. Para matuwa sa akin ang magiging amo ko. Kung talagang buo ng pasya mo, sige. Bukas din ihatid kita doon para makilala mo rin ang pinagsanlaan ko nitong tirahan natin. Lagi na lang kasing si San Manuel ang humaharap sa amin eh. Gloria, nag-iisip ka na naman ng malalim. Naaalala ko na naman ang anak natin, Carlito. Hindi mo siya dapat iniwan sa bahay. At ang malungkot, kahit sa cellphone, hindi natin makausap si Aleli. Sana hindi mo na lang siya iniwan doon. Ayoko naman talaga. Dahil nga nakita ko na si Victoria ang magiging amo niya eh. Kaso ang anak natin ang nagpilit na iwan ko na siya. Kinakabahan talaga ako. Baka minamaltrato ng babaeng niyo si Aleni. Bay, wala tayong kasalanan para gawin niya yun sa anak natin. Lalong walang kasalanan ng anak natin. Pero hindi natin alam ang nasa isip niya. Siguro, talagang sinadya niyang si Manuel lang ang laging paharapin sa atin nung una. Para hindi tayo makaiwas na sa kanya isan lang ating lupa. At magtagumpay siya. Kukunin ko na lang ang anak natin doon. Eh paano ang sanla natin? Bahala na. Kakausapin ko si Victoria. Aray ko! Mama, bakit naman po ninyo ako sinampal? Tinatanong mo pa? Binasag mo yung mamahaling kong pinggan! Hindi ko naman po sinasadya, Ma'am Victoria. Nagulat po kasi ako sa malakas ninyong pagsigaw sa akin. Kaya nabitiwan ko yung mga plato. Ba't sumasagot ka pa? Paano hindi kita sisigawan? Ang kupad mong kumilos! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko sa katulong na tanga at makupad kumilos! Patawad na po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Hindi maaari ba sa patawad na lamang yan? Babayaran mo yun! Yung mga nabasag mong plato, isasama ko yun sa malaking utang niyo sa akin! Magandang araw po, Mang Pulding. Carlito, salamat at nagbalik ka. Bakit o? Ayokong makialam, pero hindi ko kayang tiisin ang pagmamalupit ni Victoria sa anak mo. Kaya pala, kinakabahan kami ng asawa ko. Mayroong hindi magandang nangyayari sa aming anak. Gusto kang gantihan ni Victoria. Kunin mo ang anak mo rito at iuwi sa inyo. Hindi siya dapat magtrabaho dito. Mapulding? Sino ang dumating? Si Carlito, ma'am. Oh! Sabi ko na nga ba't babalik ka, Carlito eh. Naparito ko para kunin ng anak ko. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang niyo sa akin. Victoria, nakikiusap ako. Kung may galit ka pa rin dyan sa puso mo, ako na lang ang gantihan mo. Huwag mong idamay ang anak ko. Oo, sinabi mo yan. Sige. Pauwiin ko ang anak mo. Pero ikaw, ikaw ang magtatrabaho dito. Ma'am, anong gagawin ni Carlito rito? Basta! Magtatrabaho dito si Carlito, Mang Pulding! Bakit ganon, Nay? Bakit ganon na lang ang galit ni Ma'am Victoria kay Itay? Dati ba siyang nobya ni Itay? Hindi, anak.
Magkakaibigan kaming tatlo nung araw. Maging ang aming mga magulang. Pero isang aksidente yung nangyari habang sakay ang pamilya ni Victoria. Doon sa jeep namin na maneho ng tatay ni Carlito, nawalan yun ng preno. At yun ang naging dahilan ng pagpanaw ng mga magulang ni Victoria at ng kanyang kapatid. Naulilang lubos pala siya. Oo. Aksidente yun, anak. Napinsala din sa nangyari na yun ang lolo mo. Naputol yung isa niyang paa. Pero hindi pa rin natanggap yun ni Ma'am Victoria. Ganon na nga. At marahil, kaya niya sinikap na umasenso para mapagigantihan niya ang iyong itay. Nag-aalala po ako para kay Itay. Baka kung anong gawin. Hello, sinamahan ko siya dito sa Tagaytay. Ay, bakit ikaw ang isinama niya dyan? Hindi ko alam. Gusto raw niya bisitahin ang property niya rito at isinama niya ako. Carlito, mag-iingat ka sa kanya. Baka kung anong maisip niyan, para lang magantihan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. O sige na, palapit na siya rito. Tatawagin na lang uli kita. Bye. Sino kausap mo sa cellphone? Ha? Si Gloria? Bakit? Natatakot na ba siyang baka mawala ka sa kanila? At bakit mangyayari yun? Mahal ko ang pamilya ko. Oh, talaga? Alalahanin mo, Carlito. Tayong dalawa lang ang narito. At mas maganda ko kaysa kay Gloria. Ito bang paraan ng pagganti mo sa akin? Ang subuking wasakin ang pamilya ko? Pues nagkakamali ka, Victoria. Hindi ka magtatagumpay. Dahil malaking takot ko sa Diyos. Ganon? At hindi ko magagawang pagtaksila ng asawa ko. Hoy! Saan ka pupunta? Carlito! Carlito! Sa labas! Sa kotse ko matutulog. Dahil hindi kasama sa trabaho ko, ang bantayan ka sa pagtulog mo. Hoy, Carlito! Huwag mo ako iwan dito! Carlito! Victoria, ano nangyari? Bakit nagmamadaling umalis si Carlito? Ano pa? Di uuwi sa pamilya niya, buwisit. Kung ganon, hindi ka nagtagumpay sa iyong plano. Mang Punding! Ano bang nalalaman niyo sa plano ko? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka. Dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Pero Victoria, walang kasalanan doon si Carlito. Maging ang kanyang ama. Dahil ang nangyari ay isang aksidente. At matagal nang tapos yun. Kaya sana, pawiin mo na ang pot sa puso mo. At huwag ka nang manakit pa ng iyong kapwa. Matagal akong nagsikap na umasenso. Tagumpay naman ako. Nakabalik din ako sa mga taong gusto kong gantihan. Pero bakit ganun? Bakit bigo pa rin ako hanggang ngayon? Bakit hindi pa rin ako maging masaya? Talagang mali ako sa pagtatanim ng galit kay Carlito at sa kanyang pamilya.
Sorry. Gloria. Ako nga. Bakit ka na pa rito? May bagong trabaho ba ako uli? Wala. Gusto ko lang ibigay sa inyo ito. Carlito, ang titulo ng ating lupa. Bakit mo ibinibigay sa amin yan? Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko sa inyo. Ha? Maling-mali ako sa pagtatanim ko ng galit. Lalo na sa iyo, Carlito. Victoria. Victoria, maraming salamat. Sana noon pa tinanggap ko na yun ang maluwag sa aking kalooban. Baka naging maligaya pa ako. Victoria, hindi pa naman huling lahat. Maaari ka pang maging maligaya. Dahil ngayon, magaan ang iyong kalooban. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay di makaiiwas na makaranas ng kabiguan. Dapat niya itong tanggapin ng maluwag sa kalooban upang siya'y maging matatag at matamo ang tunay na kaligayahan sa kanyang panahon.